Kahirapan. Isa sa mga hamon na kinakaharap ng ating bansa na hanggang ngayon ay hindi mawala-wala. Ayon sa pagsusuri ng Philippine Statistics Authority, ang isang pamilya na binubuo ng 5 miyembro ay kinakailangan maglaan ng 8,379 na piso kada buwan para sa abot kayang pagkain at sapat na nutrisyon. Ito ay katumbas ng 279 na piso kada araw para sa pamilya ng 5 o 73 piso para sa isang miyembro ng pamilya para sa buong araw. Para sa mga pamilya na hindi kayang tustusan ang mga pangangailangan na ito, sila ay may tuturing na mahirap. Ngunit ano nga ba ang kalagayan ng mga namumuhay sa kahirapan sa ating bansa? Para sa mga hindi natutustusan ng mga pang-araw-araw, ano ang mga pangunahing pangangailangan na kanilang sinasakripisyo para maituwid ang pamumuhay sa bawat araw? Siya si Allen Jel, 29 na taong gulang, may asawa at 6 na anak. Siya ay nakatira sa isang maliit na barong-barong sa Barangay San Jose sa bayan ng Maria Aurora, probinsya ng Aurora. Ang kwento niya ay kwento ng isa sa 11.3 milyong mahirap sa Pilipinas na kagaya niya. Ang kwento ng pagtitiis, pagsusumikap, at pag-asa para sa mas maginhawang kinabukasan. Nandito na po tayo sa Barangay San Jose para kamustahin natin ang ating po na kausap na siya pong nasa mga maralitang pamilya. Tara, punta na tayo doon. Ano po? Saan niyo po nakalala itong puntahan po natin ngayon? Well, dati kasi kapitbahay lang namin sila. And then, pagka madalas silang pupunta pa. Halimbawa, may pupuntahan silang pakikiupahan, iniiwan yung mga bata sa akin. Naging tagapag-alaga po kayo ng bata? Oo, kung minsan pagka wala naman akong ginagawa or wala akong pupuntahan, pwede kong inaalagaan ko yung mga bata kasi pag minsan kasi may tumatawag sa kanilang magtrabaho, sa kanila bilang mga magulang, kaysa naman walang isasama nila yung mga bata, kaawa yung mga bata, maliliit pa, iniiwan nila sa akin. Kano katagal na po yun? Recently lang din po o tagal na po sila nakaalis? Well, matagal naman na rin. Siguro may na rin sila nung lumipat na sila is may before pandemic. Before pandemic. Pwede lang din. Nung pagka po naiwan sa inyo yung mga bata, ilan po silang naiwan sa inyo? Well, 6 sila. Di lahat po ay naiwan po sa inyo dati? Oo. Kung minsan, yung 4 iiwan sa akin, yung 2 na mas nakakatanda, isinasama nila kung okay lang naman dun sa pagtatrabahuan nila. Ano pong mga nagiging trabaho nila nun? Yung pag minsan, yung padre di pamilya, inaaya nilang mag-akyat ng nyug. Tapos yung babae naman, kung hindi makikidamo, makikigamas, magpapako, ganun. Sige po, tara, punta na po tayo. Ayan, so nandito na po tayo. Dito po sa kaliwa ko, meron pong malaki pong bahay. Hindi ko po alam kung kanila ito o kung nakikiupahan po sila. Pero dito naman po sa kaliwa ko, meron pong maliit na bahay kubo din. Baka po dito po sila. Ayun na po, nakakausap na po nung kasama natin ni Tita, yung interviewin po natin. Kaya pasok na tayo. Gandang umaga po. Hello po. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin pong interview. Alam po namin na madami din kayong ginagawa, ngunit kinuha niyo pa rin po, hinayaan niyo po kami na makapag-conduct po ng ganitong klase interview. Una po sa lahat, tanongin ko, ano pong pangalan niyo po ulit? Jelly Salma po. Jelly Salma. Ilang taon na po kayo? 29. 29. Tapos, kayo po ay dito lang din po nakatira. Ano po? Yung po yung nyo ngayon, yung tinitirahan nyo. Opo. Tapos, ito po yung nyo, tinutulugan nyo po ngayon.
Opo. Lahat na po kayo dyan, kayo pong 8. Opo. Sila Aling Jelly at ang kanyang pamilya ay nakatira lamang sa isang maliit na barong-barong. Walang sariling linya ng kuryente ang kanilang bahay, kung kaya't nakikonekta lamang sa kalapit bahay. Ito pong bahay po na katabi po ng inyo ay kanino po ito? Sa ate po niya. Sa ate po nung Asawa. Isa sa mga suliraning kinakaharap ng mga mamamayang mahihirap ay ang kawalan ng kakayahang suportahan ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang permanenteng trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang unemployment rate noong Enero 2023 ay tinatayang 4.8% na nangangahulugang may 2.37 milyong Pilipinong walang trabaho. Para kay Aling Jelly, ito ay ang pagpasok sa mga samot-saring trabaho para lamang may maitustos sa kanilang pamumuhay. Si Aling Jelly ay naglalabada, nagagamas at nagpapako habang ang kanyang asawa ay nag-aakyat ng niyog at may samot-saring trabaho. Para may maitustos sa mga pangangailangan, lahat ng trabaho ay papasukin. Ngunit sa kanilang pagkayod, panibagong suliranin ang umuusbong. Pagka po nagtatrabaho kayo, sino pong naiwan sa bahay? Yung biyanan ko pagka hinahabili. Tapos sila po yung pinapakiusapan niyo po pagka po nagtrabaho. Opo. Lahat naman po ng anak niyo po ay yung mga may edad na po ay nakapag-aral naman po. Yung isa po ay grade 2 ng 12 years old. Tama po. E di na-delay po siya. Ano pong nangyari? Ba't po siya na-delay? Nung palipat-lipat po kami ng bahay, wala kaming permanenteng bahay. Nakapagtapos po ba kayo ng pag-aaral? Hindi po. Ano pong pinakamataas po yung natapos? Grade 6 lang. Grade 6 elementary. Natapos niyo naman po elementary. Elementary graduate. Yung asawa niyo po ba ay nakapagtapos din po ng pag-aaral? Hindi po. Pagdating sa kahirapan, ano ang pangunahing mga suliranin na kinakaharap ng ating mga kabarangay? Yun nga ang pangunahing suliranin nito yung sa pagkain. Kasi may mga malnourished kaming kaso rito na kulang nga sa pagkain. Gano'n. Tapos yung education assistance yan, may mga hindi na nakapag-aral na bata sa kakulangan ng tulong assistance yan. Kumbaga, yung iba walang trabaho ang magulang kaya hindi nakapag-aral. Meron po bang mga kakulangan sa trabaho, kakulangan sa Yun, may mga kabarangay kami dito na walang trabaho. Na pasulput-sulput lang ang trabaho nila. Hindi yung totally dire-diretso. Sa inyo pong opisina, ano po yung mga sangay ng gobyerno na inyong nakakatuwang sa pagtugon sa kahirapan? At ano-ano po ang inyong mga programa para po matugunan po ang issue ng kahirapan? Mga sangay ng gobyerno nakakatulong dito ay yung tulad ng yan, DSWD, yung DOLE. Itong DSWD, nagbibigyan sila ng 4-piece, nakakatulong yun. Maraming 4-piece na miyembro dito sa aming barangay na kuwan naman ng DSWD. Pagdating naman sa DOLE, yung patrabaho, yung cash for work, yung mga ganun, marami rin nakukuha na talagang nakakatulong sa aming mga kabarangay. Lahat po ba ng ating pong kabarangay na siya pong nasa masasabi nating mahirap ay nabibigyan po ng ayuda ng halimbawa po ng DSWD o meron pa rin po na hindi po nakakakuha nito? Meron naman na bihira lang makakuha. Meron po ba tayong mga ginagawang hakbang para po sila po ay makakuha din? Ang ginagawa namin dyan, yung mga dadating na, kasi nakalista lahat yan, yung mga natulungan na gano'n. Kaya yung mga susunod para matulungan lahat. Pagkatapos ng first batch, yung ibang batch naman gano'n. Para lahat makatanggap ng tulong ayuda. Yung mga listahan po ba ay napapalawig pa po ba natin at nai-expand pa po natin yung programa sa ating po ibang mga kabarangay? Lahat naman na bibigyan ng tulong kahit pa paano. Kasi nga pinapaikot namin yung kung ano yung nararapat para lang makatulong sa lahat ng kabarangay. Sa mga barangay official po, baka sa kung sino pong mga gobyerno po sa DSWD, wala po kinukuha? Meron pagka yung pag kailangan namin ng pag kami napapacheck up, pambiling gamot, ganun. Check up, tapos pambili ng gamot. Every kailan niya po yun nakukuha?
pagka nilapit po namin ngayon, makakuha na rin po kami. Mabilis naman po sila sa ganun. Mm, Eh yung ano po, mga ayuda po na ano, meron po sila? wala pa. Wala po. Ano po kayo ng 4-piece po ng DSWD? Hindi po. Ay, hindi po. Tapos sa barangay din po, wala din po silang paayuda po para po sa inyo. Wala po. Ayun po ay nailapit niyo na po kaya sa kanila o ano po? May nakausap na po ba kayo taga-gobyerno, government offices o barangay official? Wala pa po. Bakit tingin niyo po bakit po kaya di niyo po sila nakakausap? Malayo po ba yung lugar niyo o Malayo po. Tapos, di pa po namin kabisado yung kapitan niya. Bago lang po. opo. Tsaka palipat-lipat po kayo ano kaya po nahihirap din po makakilala po ng mga mahihinga ng tulong. Opo. Ang kahirapan ay isang paksa na siyang maraming kasangkot. Iba't ibang sanga ang nagbubuklod dito kung saan iba ang perspektibo ng mga nasa kinaukulan sa kanilang tulong na ibinibigay at iba rin ang nararamdaman ng mga taong nakakaranas ng kahirapan sa buhay. Ngunit kahit na magkaiba ang ating karanasan, hindi natin maitatanggi ang bawat pasakit na kanilang dinaramdam sa bawat araw. Eh paano po pala pagka maulan dito? Sa loob ng bahay, walang nasa loob lahat. Hindi naman po kayo binabaha dito. Hindi naman po. Hindi naman po. Pero pagka pumahangin, Bakbak ang bubong. ay. Tapos pagka po nabakbak, Kakapit sa kinabukasan, umayos na ang panahon. ngayon po sabi nyo nga po ang nararamdaman nyo lang po na services talaga ay yung sa kalusugan. Meron po kayo na mensahe po para po sa mga nasa katungkulan. Meron po kayong gustong sabihin para sa kanila? Wala. Wala po. Ayaw ko lang umasa sa kanila. Mahirap. Kasi hindi ko pa po sila kabisado eh. Kung meron pa po kayong mga pangarap pa din po sa buhay, ano po kayong pangarap nyo pa? Simple lang po pangarap ko makatapos lang sila ng pag-aaral. Ayos na sa aming mag-asawa. Ang kahirapan ay isang kadena na siyang umaalipin sa maraming tao. Lahat ay apektado at walang pinipili. Kinukulong at kinikitil nito ang kinabukasan ng lahat ng kasangkot. Para sa mga nakakaranas ng kahirapan, parang wala na silang maasahan kung hindi ang kanilang sariling sikap at pagod. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng isang mapanagot at komplikadong sitwasyon na kinakaharap ng isang pamilya sa Pilipinas. Sa kapila ng kanilang determinasyon na magtaguyod ng 6 na anak, masusing ipinapakita ng kanilang kwento ang kakulangan na nararanasan dahil sa kahirapan. Ang kakulangan ng permanenteng trabaho at tirahan ay nagpapakita ng malalim na isyu ng ekonomiya at kakahiyang mapunan ang mga pangunahing pangangailangan. Sa pagtatampok ng mga pangarap at pakikibaka ng pamilya ni Aling Jelly, nabibigyan diin ang mga pangangailangan upang magkaroon ng makataong solusyon at suporta ang lipunan na pamahalaan upang mapabuti ang kahalagahan ng mga katulad nila. Gayunpaman, ang katatagan ng loob at pag-asa sa kinabukasan ay isang yaman na hindi mawawala sa puso nila Aling Jelly. Ang pasasalamat sa maliliit na bagay at ang mga munting kaligayahan sa bawat biyaya na may kapal ay ang mga aral na siyang tanging baon namin mula sa buhay nila Aling Jelly na siyang aming pangahawakan sa panghabang panahon.